So mga ate at kuya, may actually may nakausap ang iyong prinsipesa through Messenger, 'di ba? Na marami na pala talagang bumabaliktad. And ang problema, as in hindi lang ito gurgur na metaphorical or metaphorically gurguran, 'di ba? Kasi ang gurgur na metaphor ay 'di ba ma-take down yung iyong pages para di ka na makapagsalita sa social media, or maybe makausap ka, mabayaran ka, and mapatahimik ka, or maybe i-threaten ka, 'di ba? Pamilya mo, good luck sa pamilya mo pag hindi ka pa rin tumigil sa kakapunan sa gobyernong ito. So mabubusala ng iyong freedom of expression, freedom of speech, even yung mga members of the press, 'di ba? Magaganyan. Ayun nga, isa pa sa literal na gurgur, may isang matatanggal sa trabaho niya kasi nasa media nga siya, nasa mainstream. Mamaya, thank you so much Ate Aisha Parocha. Oh. And then, itong mga nakakaranas ng pang-iitsapuwera ng mga powerful ngayon ay hindi lang talaga metaphor na gurgur or figurative na gurgur, kundi tegi talaga, beng-beng, literal na gurgur. Dahil marami silang alam sa loob. At ang iba dito ay magiging puting ahas. No? Pero delikado yung kanilang gagawin. Kaya sabi ko, baka hindi maglakas loob ang mga to na magsalita. Okay? And then I saw a post, mga ate at kuya, at pag-usapan natin to. Itong mga masisipa ni Yaz Queen, na itago natin sa pangalang Queen Gasolita, kilala niyo na. Maliit siya, gasol ang datingan kasi bilugan eh. Maliit, mapayat ang Diyos ko, apakapayat daw ng binti nito, sabi ng ate ko from Anemica. Apakapayat daw ng binti. Para nga daw para nga raw siyang si ano eh, si Gru ng Despicable Me. Ganon-ganon daw ang pangangatawan. No? Apakapayat ng binti, apakapayat ng mga braso, pero ang laki daw ng tiyan. Bakit kaya malaki ang tiyan nito? Baka malakas itong tumoma, malakas itong humipak ng smoke, di ba? Malakas itong lumaklak, ganyan. And baka malimit itong pumapak ng pinipig crunch. Alam niyo na yung kung ano yung pinipig crunch. Pulburon yun siya na bawal banggitin. One time ginamit ko yung pulburon sa title, mga ate at kuya, na demonetize yung content ko. O nga pala, sa mga vloggers na pina-follow nyo, pagsabihan nyo po ha na, or mag-comment kayo sa mga live nila na kapag ginamit yung word na pulburon, nabanggit ko na yun ng mga nakarang araw, at kapag ginamit yung mga word na gurgur, ay demonetized ang content. Walang ads. Ngalay ang panga ng vlogger, walang bayad si YouTube, di ba? Nagsayang ng pagod at oras at pagpupuyat. Okay. So, eto yung list, mga ate at kuya. Medyo connected somehow sa nakausap ko or nakachat ko na mukhang magugurgur. And then, yung technique po pala, kasi ano po, mga ate at kuya, delikado buhay eh. Delikado buhay talaga. Kung kaming mga pumupuna, delikado na ang buhay, lalo itong mga masisipa at gustong kumanta. Kasi, nasa loob sila eh. 'Di ba? And then, kakanta, ay gurgur ka talagang magaling. Kasi kami, pumupuna lang kami from afar, 'di ba? Sila, tagaloob, tapos nakaramdam ng injustice, nakaramdam ng pang-aapi, nakaramdam na naiitsapwera na, gusto nang magsalita. Kasi unfair na nga yung treatment, basahan ang treatment sa kanila. So, gusto na talaga nilang pumuna, kaya lang magugurgur sila ng literal. Tsugi. Delikado talaga. Kaya may paraan sila ng pananalita, may paraan sila ng pagiging, kung gusto nilang maging puting ahas, na hindi ko pa pwedeng i-reveal sa inyo, no? Which is a very good technique. Ito yung post. Naku po, mukhang maraming matatadyakan si Galema this month. May kulang sa listahang to. Pero tingnan natin kung kilala ninyo ang mga to. Number 1, si Akla. Mga ate at kuya, comment agad sa comment section. Nakatingin ako sa comment section ha. Sino yung akla na matatadyakan?
Marami daw tatadyakan si Galema. Si Galema ba? Sino si Yas Queen? Iba pa si Yas Queen kay Galema. Si Galema ba si Yas Queen tsaka si Queen Gazolita ay isa, tsaka si Queen Valentine. Ang dami niyang code names talaga, no? Bawal kasing pangalanan eh. She who shall not be named. Bawal pangalanan. Parang yung kalaban ni Harry Potter. Oh. Sino si Akla? Oh. Pwede. Pwede. Ang sabi ng iba, si Tinikling daw yung si Aklang masisipa. Okay, so far, si Akla ay dalawang akla kasi. Okay, parehong akla. Diyos ko po. Yung isang akla na tinatawag yung si Tinikling or si Vivora. Si Vivora nga pala ang code name, no? So far, hindi siya sumusuway ng malala. Okay? Talagang tuloy lang siya sa pagiging bagman. Tuloy lang siya sa sinabing trabaho sa kanya. Also, malaki na ang investment sa kanya. Pero akla, Vivora, hindi malayong matadyakan ka rin balang araw. Pero among the people na matatadyakan, sa tingin ko, ikaw yung medyo delikadong matadyakan eh. Kasi deeply rooted ito sa sindikato, si Vivora. Itong nasa malayo na akla. So, malamang hindi yan yon. May isang akla na matatadyakan. At sa tingin ko ay, ito yung unang napangalan ng White Boa. White Boa. Alam nyo na yun, ang White Boa, Tagalogin nyo na lang. Siya ang kauna-unahang White Boa na nabuking ang pangalan kung sino siya. Never pang nare-reveal ang mga White Boas or mga White Snakes. Pero may isang na-reveal ang pangalan. Siya yun. Clue, si White Boa ay maputi namang talaga. May tumumpak ng sagot. Dalawa na. Maputi siya and chinitahin. 4 na. Kung hindi nyo alam, sumilip kayo sa comment section. 5 na. Chos! Maputi talaga to mga ate at kuya. Bungis-ngis na White Boa at ito ay matatadyakan daw. Kasi bakit matatadyakan? Kauna-unahan niyang nabuking eh. Lahat ng mga informante from the inside, di ba? From the inside, never na booking ang identity. Ito, Bukayo sa Bulacan. Bukayo sa Bulacan. So, matatadyakan. Eh, kita ko parang sa New York ito nagbagong taon na. Tama ba? Sa New York ito nagbagong taon. Maraming pera ito, no? Nagkamal naman talaga ng bonggang-bongga. So, baka siya yung bagman sa kung saan siya rumaraket, right? Overpricing ang ganap-ganap sa kanyang mga racket. And then, magsulit siya kay Yas Queen Slay. So, yan ang kauna-unahan. May tumumpak ng sagot. Now, punta tayo kay Tiborcia. Sino si Tiborcia? Sige nga, kung magaling kayo sa ating talagang bonggang ating quiz ngayon. Light moment lang tayo mga atin. Sino si Tiborcia? Okay, ang dami na nakatumpak ng sagot. Talagang, sino yan Ate Grace Talon? Sino yan Kuya Orlando Nicolas, ha? Sino yan Kuya Rainier, ha? Sabi ko sa inyo, hindi naman ako madamot sa info, eh. Pero syempre, mag-iingat ako, di ba? Kasi kawawa naman kung mapapahamak sila. So, itong going back kay Akla, talagang naman to, ever loyal naman sana kay Yas Queen. Kaya lang, napahamak eh. Nabuking siya eh. Eh, syempre, hindi naman talaga maaalis na maging informante yan kasi kaibigan naman yan ni Dragonfly. Ni Dragonfly. Kaibigan naman ni Dragonfly yan dati eh. So, tsaka alam niyo naman, typical na akla, machuchu. So, ganun talaga.
So, maaalis yan sa equation unless ide-delay-delay. Lagi naman ganyan ang technique ni ano, 'di ba, ni Yas Queen. Delay-delay lang 'pag may time para hindi bukayo ang mga ano, para kunwari fake newt si Dragonfly, si Lady Dragon or si Queen Dragon. Ah, may kalaban si Yas Queen, si Queen Dragon. Sino si Tiborcia? Ay, may nakatumpak agad. Plus 5 points. Dalawa pala, dalawa nakatumpak. Okay. Si Tiborcia, mga ate at kuya, ay hindi mo mahahalatang Tiborcia. Apakaganda nito, apaka-elegant. Nung nung meet and greet nung December 2022, lumobo ito. Pero Diyosa pa rin. Ganda nito magdamit, ha. Medyo may height kasi siya, eh. Tapos yung mukha niya parang ethereal, parang parang mahaba ang mukha nito, parang hugis bigas. Yeah. Pero ito ay bumubukang bigas. Bumubukang bigas ito, okay? Maalsa itong bigas na ito and nabusog ito nung meet and greet and then nagbunga na si bigas, naging palay na at tumubo na siya. Ang kulay ng bigas ay kulay green. Alam niyo na, yung green na ano, butil, green na butil. Oh, ha? Divorce siya? Eh, bumubukang liwayway ito ah. Divorce yun? Ay, di malamang nakikipag-scissor ito. Scissor pag may time. Tama ba mga ate at kuya? Divorce yan? O ba, nakita ko ang picture nito nung siya ay nagbabalay-balay. Talagang split kung split ah. Very artistic. Daming naghihinala kung kanino talaga yung tumubong palay na yun. Nung siya ay umalsa. Nung isinaing si Hugis Bigas na kulay green, umalsa. Maalsa siyang bigas eh. No? Hindi katulad ng ibang bigas na pag sinaing mo, ang tigas pa rin, kumakarhat pa rin sa lalamunan, tumaalsa talaga siya. Aba, parang ano daw, kanino kaya ang bunga ng bigas yung ibinunga ng bumukang bigas? Bumukang bigas. Balita ko, kay ano daw yun eh, dalawa ang suspecha eh. Yung bunga ng bigas, yung bunga ni Hugis Bigas na tumubong palay, parang dalawa ang suspecha ng iba kung kanino galing yun. Either kay ano, Sokolate. Ay, Sokolate! Sokolate. Teka lang. Either kay Sokolate yun. Sokolate. Chocolate. When I kiss your chocolate. Pag kumanta Maui, walang pakulay. Or, kay kanino kaya? Kay Sokolate kaya o kaya na naman tayo sa Okay, may nakasagot kung sino si Tiborcia. Silip-silip lang pag may choice. Sorry naman, ate. Okay. Hello, Ate Ira. Oh, si Tambi. Masisipa si Tambi. Well, ang daing kapalpakan ni Tambi na booking ang PI. Pinang ina mo, Tambi, Donald Duck. Masisipa daw yan. Hala ka. Kasi liability. Tama ang gagawin mo. Yes, Queen, slay. Ay, ano ba yun? Tama ang gagawin mo. Sipain mo talaga yung lentek na yan. Daing kapalpakan eh. Ipal na ipal eh. O, kadaling hulaan kung sino si Tambi, di ba? Sino naman si Undin? Oh, ayan, may pakulay na. Thanks, Ate Ira. Sino si Undin? Oh, ito, mahirap-hirap si Undin. Ano bang Undin? Di ba, yun, parang monster yung Undin? Like, parang sa banga yun eh. Tama ba?
Ang ano Undin? Parang duwende ba ang Undin? Oh, si Undin, mga ate at kuya, naalala kong bigla, siya yung con todo depensa kay Donald Duck, na kung may ma-receive ka man daw na ayuda kapag pumirma, ay naku, naloka ako dun sa friendship ko, parang hinuhuli talaga ako. Para siyang si Undin, nagbago ang ihip ng hangin. Baka yun ay Alipores na rin ni ano, ng ginoo ko. Baka Alipores na rin ni Tambi yun, ginoo ko. Ang dahil kong chinat na. Ako, mag-ingat po kayo sa mga chat-chat yung iyan ha, lalo screenshot, ginoo ko talagang, ay, may bumaliktad, may isang bumaliktad na ano, na DDS, friendship ko. Mukhang ano na rin yun, mukhang naiba na rin ang ihip ng hangin. Ay, mapapahamak Akems. Ay, may nakasagot kung sino si Undin. Si Undin, maliit lang siya. Tapos todo depensa siya. Pag may na-receive kayo na ayuda nung kayo'y pumirma, hindi yun suhol. Ano yon? Incentive. Lintik, ito, akala ko matalino ang hayop na Undin na yan kasi magaling yan sa TikTok. Puisit nga kinabuhi, mediocre lang din pala, arte-arte lang mag-in-English ang yawa na iyan. Daldalerang mataray retoke naman ang ilong, charot. Well, bagay naman sa kanya, 'di ba? Bagay naman sa kanya yung retoke niya, pero lalo siyang mukhang nangangagat. Meg, Meg, musta Meg na? Gamig na, Meg. Sa inyo, gamig na. Ibog lang ako, ha. Salamat, Meg. Sunny, shout out. Oh. Ngayon, last but not least, kulang ang listahan, may isang masisipa. Sana sipain talaga yung yawa na yun na isa, mamaya natin pag-usapan. Kalbong putik. Sino yung kalbong putik? Wait, kilala ko yung kalbong putik Kasi tingin nila si Kalbo, siya yung moderator ng Putik PH. Ewan ko, kumusta na kayo yung Putik PH na yung nagsisinosyal na page? Pangtapat nila yung kay SAS di ba yung Putik PH? Pantapat nila yung doon nila binubulgar yung mga kalokohan ni SAS, ganyan. Social yun, no? Nagtsitsiyon sa kung saan-saan, no? Sa kung saan-saang city siya naroon. No? Socialing babaita yon. Pero babaita ba si Kalbo? Malamang hindi, Kalbo eh. Parang nakasama namin to sa lunch. Parang itsusera ito. Ngiting kabayo to eh. Tangkad to, maputi. Ay, may nakahula na talaga. Sino yan? Buksingero yata yan ni Miley and Friends. Sino yan? Bisdak. Ginoo ko. Pero may kulang sa listahan na ito na dapat masipa. Clue agad. Pinapamper talaga ito. Bako-bako ang mukha nito. I-comment nyo na agad sa comment section kung sino ang masisipa pang isa or deserve masipa and mag-like and subscribe din po kayo.